Dominant Protector. Credit to the author. 531 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung gayon, gawin itong mas mura. Nakita ni Trixie na hindi gumana kay Polong ang kanyang panlilinlang, kaya nagsalita siya sa tonong hindi interesado. Hehe, kalahati na ang binayaran ko, di ba? Nakangiting sabi ni Polong. Gumastos ako ng 100 milyon dito, alam mo. Akala ko ba gusto mo lang ang kahit anong Snow Lotus? Ang kahon na ito ay isang accessory lang. Napabuntong hininga si Trixie. 10 million? Deal or no deal? Kung hindi, ayoko. So what if I'm just a little girl? Si Trixie ay walang kahihiyan ngunit gumawa siya ng magandang punto. Siya ay isang batang babae. Maaari silang maging walang hiya at makasarili sa lahat ng gusto nila, at walang magawa si Polong tungkol dito. Nagkibit balikat si Polong. Napagtanto niya na minamaliit niya si Trixie. Akala niya ay mas mataas ang kamay niya laban kay Fatty Boy sa publiko, ngunit hindi niya naisip na si Trixie ang dapat niyang malaman. Talagang hindi makapagsalita ang karamihan kung si Trixie ang walang hiya at makasarili. Si Trixie ang sentro ng atensyon sa buong kaguluhang ito. Kung hindi na niya nagustuhan ang kahon, wala namang dahilan si Fatty Boy para bilhin ito, di ba? Hindi isang bagay na mawala ng mukha sa sitwasyong ito. Kumunat ang noo ni Polong. Ito ay isang mahirap na problema kahit para sa kanya. Si Trixie ay hindi isang madaling kalaban. 10 milyon. Hindi ba masyadong maliit iyon? Sa kabilang banda, natural na hindi uulitin ni Polong na ibenta ito ng 50 milyon. Paano kung nagpumilit siya at umalis agad silang dalawa? Ngunit ang pagbebenta nito ng 10 milyon ay talagang hindi katanggap-tanggap. Walang ganoong bagay bilang hindi nawawala ng mukha at gumastos ng mas kaunti sa parehong oras. Okay, 20 milyon sa pinakamaraming. Itatala ko ito. Mahinang sabi ni Fatty Boy. Huwag mong isipin na napakatalino mo, mag-ingat ka sa hinaharap. Deal. Alam ni Polong na wala siyang magagawa tungkol dito. Paalis na sila. Gayunpaman, ang 20 milyon ay mas mahusay pa rin kaysa wala. Ano pa ba ang mahihiling niya? Pagkatapos umalis ni Polong, yumuko ng malalim si Fatty Boy sa talino ni Trixie. Napakahusay niya, hindi ba? Ang pagkikita ni Polong sa kanya ay malamang na ang kanyang pinakamalaking bangungot. Anong malas? Hindi ko alam na ganito kakagaling. Si Terence ay nabighani kay Trixie. Sa isang nanosecond, ang presyo ay pinutol ng 30 milyon. Oo naman. Hoham? Yan ang makukuha mo sa pagkontra sa akin. Nakangiti si Trixie kay Terence. Tingnan natin kung may kakayahan kang galitin ako. Ha? Nagkibit balikat si Terence, hindi sumagot kay Trixie. Hawak ni Polong ang 20 milyong dolyar na tseke sa kanyang kamay habang siya ay bumalik sa kanyang upuan. Bagamat hindi ito 50 milyong dolyar na tseke, tuwang-tuwa si Miracle Dr. Kang at Gilier. Kung nahawakan nila ang bidding, ang lahat ay magiging ganap na naiiba. Maaaring hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong manalo ng halamang gamot, lalo pang ibenta ang hanggal na kahon sa halagang 20 milyon. Ang Millennium Snow Lotus ay lumikha ng kalituhan sa panahon ng auction na umaakit sa atensyon ng mga tao, ngunit ito ay natapos kaagad. Gaya ng dati, ang limitadong edisyon na Golden Creation ay ganap na nabili, nakakagulat na walang anumang kaguluhan. Malapit nang matapos ang ikalawang araw ng auction. Hindi makapaniwala si House Kang. Nang malapit nang matapos ang auction, tumahimik ang auctioneer. Bukod sa mga item sa auction sa catalog ngayon, nagdagdag kami ng isang misteryosong item para sa inyo bilang finale ng auction ngayong gabi. Wow! Namangha ang buong crowd sa sorpresa. Ang mga huling minutong item ay hindi pangkaraniwan, ngunit ang isang huling minutong item bilang finale ay kakaunti at malayo. Kaya't ang karamihan sa kanila ay nanlaki ang kanilang mga mata, nagbigay ng buong atensyon at naghihintay sa paglalarawan ng misteryosong bagay. Ang mahiwagang item ay isang bagong teknolohiyang ginawa mula sa Miracle Dr. Kang Medicine Company, Skin Beautifying Golden Creation.
Ang produktong ito ay pre-sale item at dalawa lang ang available. Ay redeem ang iyong item pagkatapos ng 2 buwan. Ang misteryosong last-minute item ay mula sa Miracle Doctor Kang Medicine Company. Pinapaganda ng balat ang Golden Creation. Ano iyon? Pareho ba ito ng Golden Creation? Nagsimulang tumaas ang mga tanong mula sa mga tao. Ang pinaka nakakagulat na impormasyon ay ang produktong ito ay isang pre-sale na item at dalawa lang ang available. Walang stock. Ano kaya ang eksklusibong item na ito? Tila tuwang-tuwa ang auctioneer sa reaksyon ng karamihan. Lahat ay nagbubulungan tungkol sa item. Nagtagal ang auctioneer para ipakilala ito. Naghintay siya hanggang sa huminto ang karamihan sa mga pag-uusap bago sinabing kaya itong skin beautifying Golden Creation. Pagkatapos ng pagpapakilala at pagpapaliwanag, ang mga tao ay natulala. Siyempre, maraming produkto sa pagtanggal ng peklat sa mundo, ngunit ang epekto ay hindi kasing kabiga-bighani gaya ng ipinaliwanag ng auctioneer. Bilang karagdagan sa pag-alis ng mga peklat, pinabutton nito ang balat. Mukhang imposible ito, ngunit alam ng mga gumamit ng Golden Creation na ito ay tunay na posible. Hindi gaanong pinansin ng mga lalaki ang paglalarawan, habang ang mga babae ay nabaliw dito. Kailangan nilang makuha ito kahit na ang halaga. Ang peklat mula sa aking C-section ay nakikita pa rin, at ito ay pangit. Kailangan mo akong bilhan ng isa. Sabi ng asawa ng isang mayamang negosyante sa kanyang asawa. Ang negosyanteng ito ay isang henpecked na asawa. Matapos marinig ang hiling ng asawa ay mabilis itong tumango. Bilhin ito, paano siya hindi? Higit pa rito, maaari siyang magkaroon ng mas magandang view pagkatapos itong gamutin. Dahil dito, nagtaas ng kamay ang mayamang negosyante. Siya ay gamulong sa yaman, kaya siya ay nagpapakita ng isang dapat may poster. Ang iba pang mayayamang negosyante ay nahaharap sa parehong sitwasyon. Ang kanilang mga asawa at anak na babae ay nabaliw sa produkto. Lahat sila ay handang ipaglaban ito. Ang mga lalaki ay hindi masyadong interesado sa produkto. Walang sino mang tao ang mag-iisip na magkaroon ng ilang mga galos. Hindi nila layunin na maging mga modelo. Ang panimulang presyo ng Skin Beautifying Golden Creation ay 1,000,000. Ang bawat bid ay hindi dapat mas mababa sa 500,000. Hindi alam ng auctioneer na ang parehong produkto ay ibebenta sa susunod na araw. Kaya medyo masaya siya sa reaksyon at handa siyang lumikha ng napakalaking presyo. 1,500,000. May nagsimula ng bidding. 2,000,000. Binigyan ng pangalawang lalaki ang unang bidder ng tingin ng paghamak. Ito ay isang mahimalang produkto. Bakit 500,000 lang ang dinadagdag mo? 3,000,000. Ang nakaraang bid ay tumalon. Hindi nagtagal, tumaas ang presyo sa 5,000,000. 3 grupo lamang ang tumanggi na sumali sa bidding. 532. Isa sa 3 ay si House Kang. Nakangiti si Miracle Doctor Kang na parang pas ang nilamon ng kanaryo na natutuwa sa pakiramdam ng tagumpay. Parehong-pareho sina Gillier at Polong. Ang sumunod na grupo ay mula sa House York. Si House York ay malamig na nanunood sa pagmamadali at pagmamadali ng auction. Ang mga taong bumili nito ngayon ay malamang na magsisi bukas. Hindi nila ito gusto kapag ito ay nasa stock, sa halip ay nakikipaglaban para sa isang pre-sale na item. Gayunpaman, walang masabi si House York. Ang huling grupo ay hindi hihigit kay Fatty Boy at Martin. Hindi inaasahan ni Fatty Boy na gagawa si Miracle Doctor Kang ng parehong gamot sa pinsala sa kanila. Boss, sa tingin mo alam ba nila ang mga plano natin? Posible bang si House York ang nag-leak ng impormasyon? Hindi. Ngumiti si Terence. Alam ko kung aling recipe ang ginagamit nila ngayon. Oh. Boss, sabi mo alam mo ang recipe nila. Napakurap si Fatty Boy. Kung gayon, pareho ba ang recipe natin sa kanila? Iba. Ang kanilang recipe ay napakamahal at nagsasangkot ng maraming mga pambihirang halamang gamot, ngunit ang sa akin ay medyo simple. Ngumiti si Terence. Sobrang pagsisikap nilang makuha ang Millennium Snow Lotus, kaya marahil ito ay isang mahalagang sangkap para sa kanilang Skin Beautifying Golden Creation Medicine. Ito ay isang mahalagang sangkap para gumana ang produkto. Ganun ba?
Hindi nakakagulat na ipinaglalaban pa rin nila ito noong ang presyo ay higit sa 100 milyon. Tumanggaw si Fatty Boy nang mapansin siya nito. Dapat ay ibid ko ito sa mas mataas na presyo at pinagbabayad sila. Hindi mo ba sila sinakil? Sabi ni Terence habang hawak ang kahon at ngumiti. 20 milyon ang sulit. Mula sa naobserbahan ni Terence, ang kahon na ito ay talagang ginawa mula sa punong seseli 1 engine. Ngunit tungkol sa paggamit ng item na ito, hindi siya masyadong sigurado dahil nag-scan lamang siya sa sinaunang scroll at hindi gaanong binibigyang pansin ang mga detalye. Purihin mo na ako. Ako ang nagpabayad sa kanya. Putol ni Trixie. Hey, bibigyan kita ng isa sa mga espesyal na edisyong gamot para sa pinsala kapag nakabalik tayo. Halos kapareho ito ng sa kanila. May ginawa si Terence dahil si Trixie ang pangunahing nag-ambag sa pagkuha ng kahon. Boring, ayokong maalis ang mga galos ko. May mga galos nga si Trixie, ngunit hindi niya ito masyadong pinapansin. Ito ay walang silbi sa isang tao na malapit ng sipin ng balde. Mas mabuting gamitin ang oras na mayroon siya para i-enjoy ang sarili. Ikaw nga pala ang nagbigay ng recipe kay Fatty Boy. Curious na tanong ni Trixie. Napagtanto ni Terence na pinalabas niya ang pusa sa bag. Talagang istorbo si Trixie sa tabi niya. Mahirap makipag-usap kay Fatty Boy sa puntong ito. Huwag mong sabihin, sabi ni Terence habang nakatingin kay Trixie. Kung ako ang girlfriend mo, sikreto ko ito. Nagniningning si Trixie. Maaari na niyang i-blackmail si Terence ngayon at nakaramdam siya ng pagmamalaki sa kanyang sarili. Sige. Ipakalat mo ang balita, kibot balikat ni Terence, walang pakialam. Bagamat hindi masyadong kasali si Terence sa kumpanya ng gamot, alam ng mga tao na siya ang may kontrol sa buong kumpanya, kaya wala siyang pakialam kung malaman ito ni Trixie. Ikaw. Galit na galit si Trixie. Fine, hindi ko sasabihin sa iba, may medical skills ka ba? Medyo. Hindi sinubukan ni Terence na itago ang anuman. Ang Pill of Life Extension at Toxic Cleansing mula kahapon, maaari mo ba akong bigyan ng isa? Tumingin si Trixie kay Terence na may pag-asa ng mga mata. Maaaring sumuko na si Trixie sa kanyang sarili, ngunit sino ang gustong mamatay? Narinig niya mula sa auctioneer kahapon na ang tableta ay mahimalang at nagpa siya na kumuha ng isa upang makita kung ito ay gumagana. Mapapagaling kaya nito ang kanyang sakit? Wala na. Nagkibit balikat si Terence. Bakit kailangan mo ito? Upang kunin, malinaw naman. Sabi ni Trixie. Ayos ka lang, hindi mo na kailangan. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Okay lang ako. Paano mo nalaman? Nagulat si Trixie. Nasuri ko na, sabi ni Terence. Pero walang mali sa katawan mo. Kahit may mali, walang kwentang kainin ito. Oh. Medyo nadismaya si Trixie, ngunit tama siya. Sinabi ng lahat ng mga doktor na maayos ang kanyang katawan. Kung nalaman ni Terence kung ano ang mali sa kanya, isa na talaga siyang miracle doctor. Dati wala kang sigla. Sumimangot si Terence, umiling, at sinabing, walang kabuluhan na sabihin sa iyo, hindi mo maiintindihan. Kakaiba lang ang mga sintomas mo. Wala pa akong nakikitang katulad mo. Nagulat si Trixie. Hindi niya akalain na malalaman ni Terence kung ano ang mali sa kanya. Ngunit anong sigla? Walang ideya si Trixie kung ano iyon. Nag-alinlangan sandali si Trixie bago nagtanong kung sasabihin kong malapit na akong mamatay, maniniwala ka ba sa akin? Hindi ka mamamatay. Tumingin si Terence kay Trixie. Ikaw ay nasa ganap na normal na kalusugan. Oh, huminto si Trixie. Gusto niyang humingi ng tulong kay Terence, ngunit ayaw niyang kawan siya nito. Ang presyo ng Skin Beautifying Golden Creation ay tumaas sa 10 milyon. Laking gulat ni Miracle Dr. Kang. Lumaylay ang kanyang panga. Hindi niya alam na malaki ang kikitain ng produktong ito sa kanya. Matagumpay nilang nabawi ang ilang halaga ng produkto. Ang unang Skin Beautifying Golden Creation ay naibenta sa halagang 11 milyon. Binili ito ng isang mayamang negosyante. Ang mga noble house ay hindi masyadong motivated sa auction. Alam nila na kung nais ni House Kang ang kanilang tulong sa pag-upgrade, ang House Kang ay kailangang magbigay sa kanila ng kaunting kapalit.
Wala sa mga maharlikang bahay ang nagpasya na magbid sa produktong ito, ngunit binigyang pansin nila ito. Ang pangalawang presale ay naibenta sa halagang 11,500,000 na pupunta rin sa isang mayamang negosyante. Ito ang gusto ni House Kang. Ayaw nilang madamay ang mga maharlikang bahay sa auction dahil baka masira ang plano nila kapag nasali sila. Nais niyang makilala ang lahat ng mga taong namamahala sa mga marangal na bahay at ibigay sa kanila ang kanyang bagong nilikha, Skin Beautifying Golden Creation. Kapag nakakuha na ng ilang benepisyo ang mga noble house, susuportahan nila ang House Kang. Natapos ang ikalawang araw ng auction. Sa tulong ni House York, inayos ni Miracle Dr. Kang na makilala ang iba pang mga noble house, 4 na major at 5 minor. Nakarete pa rin si Jerry mula sa House Wallington, kaya kinakatawan ni Chester si House Wallington sa kanyang kawala at nakuha ang presale item. Hindi na kailangang sabihin, para kay House Turner, tiyak na papanig sila kay House Kang. Bagamat ayaw na ni Polong na magkaroon ng anumang bagay sa kasal, hindi niya pinutol ang relasyon sa kanila bago maging isang marangal na bahay. 533. Nabalitaan ng mga taong namamahala sa mga marangal na bahay na may pag-uusapan sa kanila si House Kang, kaya't nanatili sila bilang tanda ng paggalang. Alam ng karamihan sa kanila ang motibo ni House Kang at sigurado silang may kinalaman ito sa Skin Beautifying Golden Creation. Inimbitahan silang lahat ni House York sa meeting room pagkatapos ng auction. Ang absent spot ni Jerry ay pinalitan ni Chester. Para sa House Turner, si Benny ang kumakatawan kay House Turner, nakakagulat. Laking gulat ni House Kang, wala si Sisi Leon. Pagkatapos ng lahat, si Sisi Leon ang tagapagsalita ng bahay para sa House York, habang ang Halden ay namamahala lamang sa isang negosyo. Sa umaga, wala rin si Sisi Leon, ngunit hindi tanga si Miracle Dr. Kang. Alam niyang kinokontrol ni Sisi Leon ang Halden mula sa likod ng kortina. Akala niya ay magpapakita si Sisi Leon sa sandaling mabunyag ang kanilang huling paraan. Gayunpaman, hindi pa rin sumipot si Sisi Leon. Siya ay may mga kwalifikasyon upang maipalabas. Bukod dito, ang pag-iisip ay nagtagal lamang ng ilang sandali. Pag-asa at kagalakan sa lalong madaling panahon ay sumugod sa kanya. Miracle Dr. Kang, may gagawin ng tiyuhin ko ngayong gabi, kaya ako ang kakatawan sa kanya kapag wala siya, sabi ni Halden at tumingin kay Miracle Dr. Kang. Nawala na ang hilig niya mula kaninang umaga. Walang pakialam si Miracle Dr. Kang. Akala niya sinasadyang gawin iyang Halden. Ngunit hindi ito ang kaso. Si House York bilang tagapag-ayos ng taunang pagdiriwang ng maharlika ay hindi dapat tumayo kasama ng iba pang mga bahay sa publiko kung hindi ay lilikha ito ng hindi mapigil ang chain reaction. Okay lang, abala si Mr. York, kaya hindi na niya kailangang sumama, sabi ni Miracle Dr. Kang. Inisip ni Miracle Dr. Kang na binibigyan siya ng mukha ng Halden kasama ang paliwanag. Mas gaman pa ang pakiramdam niya. Matanda kang, inipon mo kami dito. May sasabihin ka ba? Sinabi ni Alexander Song, ang pinuno ng House Song. Ang House Song ay isa sa nangungunang 4 sa mundo, isang sinaunang martial arts house. May mystic master pa sila sa bahay. Ito ay ang nakababatang kapatid ni Head Song. Gayunpaman, hindi siya nakalusot sa susunod na yugto at nagpunta para sa pagsasanay at nawala mula noon. Walang nakakaalam kung patay na ba siya o buhay. Kung hindi, ang House Song ay higit na mataas kaysa sa House Wallington. Ngunit diretsong nagsasalita si Alexander dahil isa siyang Golden Class Master. May kapangyarihan siya. Hehe, mayroon akong magandang balita na iaanunsyo. Tumayo si Miracle Dr. Kang, yumuko ng may paggalang, at nagpatuloy, ang House Kang ay nagsasaliksik sa loob ng maraming taon, at nakagawa kami ng isang mahiwagang produkto, ang Skin Beautifying Golden Creation. Hindi ako magsasayang ng oras sa pagpapakilala nito. Ang produktong ito ay nasa mga yugto ng pananaliksik, kaya imposible ang mass production, ngunit maliban sa 2 pre-sale na item sa auction, naghanda ako ng higit pa sa sapat na bahay. Tumango si Alexander, natutuwa. Gusto ko ang iyong paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay. Ang mga benepisyo ay dapat na ibahagi muna sa atin. Si Alexander ay isang mabuting matanda. Nang mamatay ang kanyang asawa, nag-asawa siyang muli, at kanina pa niya siya kinukulit na kunin ang pre-sale item.
Ngunit, si Alexander ay isang tusong matandang Zorro. Alam niyang maghintay at natural na hindi sasali sa hanggal na laban para sa pre-sale item. At ngayon, ang gamot ay inihatid mismo sa kanyang pintuan. Hehe, bawat noble house ay magkakaroon ng sarili nilang share. Ibinebenta ko ito sa isang promotional price, 5 million lang bawat isa. Naramdaman ni Miracle Doctor Kang na nagtagumpay ang kanyang plano matapos tingnan ang mga mukha sa karamihan. Mukhang maganda ang imahe nila sa kanya. 5 milyon, hindi mahal. Tumango si Alexander. Wala sa mga marangal na bahay ang nag-isip sa presyo, maliban sa House Turner. Mukha lang ang inaalala nila. Kung ang Miracle Doctor Kang ay nagbebenta nito sa kanila na mas mura kaysa sa presyo ng auction, kung gayon ay nagbigay siya ng sapat na paggalang sa kanila. Bukod, ito ay halos kalahati ng presyo. Sa tingin ko, 20 ang inihanda ko. Ibawas ang 2 bote sa auction, 18 ang natitira. May kabuuang 9 na maharlikang bahay, kaya bawat maharlikang bahay ay nakakakuha ng hindi bababa sa 2. Nakangiting sabi ni Miracle Doctor Kang. Kung ang alinman sa mga maharlikang bahay ay ayaw bumili nito, maaari nilang ilipat ito sa iba. Sino ang tatanggi na bilhin ang mahiwagang item na ito? Mga idiot lang ang hindi. Ngunit sila ba ay mga tulala? Hindi ito binibili ng aming bahay, York. Mabibili ninyo itong lahat kung gusto ninyo. Ang walang kwentang salita ng Halden ay nagulat sa grupo. Hindi na gaanong masigla ang meeting room pagkatapos noon. Pati si Miracle Doctor Kang napakamot ng ulo. Anong ibig niyang sabihin? Nakita ng Halden ang pagtataka sa mukha ng lahat at ngumiti. Bilang organizer ng auction na ito, hindi dapat makipag-away si House York sa ibang mga bahay para sa mga gamit. Pinagalitan ako ng tito ko kahapon, hehe. Ang Halden ay hindi magtapon ng beans, syempre. May auction item bukas na pareho, at ang presyo ay 1 milyon lang. Inuna ni House York ang kanilang mga benepisyo, kaya hindi sila papayag na madagdagan ang bilang ng mga marangal na bahay, lalo na ang isang walang pangalan na bahay. Dahil alam na may katulad na bagay sa susunod na araw at hindi ibinunyag, siniguro ng Halden na kumilos ng inosente para walang masabi si House Kang sa hinaharap. Naintindihan naman agad ng mga tao. Ang 2 bote ay nasnap ng iba pang marangal na bahay. Bagamat hindi binanggit ni Miracle Doctor Kang ang pag-upgrade, naniniwala siya na dapat na maunawaan ng lahat ng nasa meeting room ang kanyang kahulugan. Ngayong nakatanggap na sila ng mga benepisyo mula sa House Kang, kahit na maaaring hindi nila ito suportahan, sigurado si Miracle Doctor Kang na hindi siya magdudulot ng problema sa kanya mamaya. Kung walang insidente, at sa tulong ng House York at ng iba pang marangal na bahay, tiyak na maa-upgrade ang House Kang. Si Miracle Doctor Kang ay umalis sa auction hall na relaxed at excited. Maganda ang ginawa ng apo kong si Polong ngayon. Tumingin si Miracle Doctor Kang kay Polong. Lalo siyang na-excite na nakatingin lang sa kanya. Pakiramdam niya ay siguradong kumikinang si House Kang sa patnubay ni Polong. Tuwang-tuwa si Gilier sa pagganap ng kanyang anak. Ang kanyang anak ay magiging pinuno ng bahay Kang sa hinaharap. Kahit na kumagat si Miracle Doctor Kang isang araw, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Kang Carlos. Dahil kinilala si Polong bilang ikatlong henerasyong pinuno ng bahay Kang, ano ang magagawa ni Carlos? Lolo, masyado mo akong pinupuri, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Parte ako ng House Kang, syempre gusto ko ang pinakamahusay para sa atin, mapagpakumbabang sabi ni Polong. Oo. Lahat tayo ay naglalayon para sa pinakamahusay para sa House Kang. Tumango si Miracle Doctor Kang. Malapit na tayong mapunta sa maharlika ng walang insidente. Lolo, naramdaman ko na medyo masama ang ugali ng Halden, hindi ba? Kumunat ang noo ni Polong. Naramdaman niya na parang hindi tama ang ugali ng Halden, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Medyo malayo. Kailangang kumilos ng ganito si House York sa publiko. Hindi nila maipakita sa iba na sinusuportahan nila tayo. Tuwang-tuwa si Miracle Doctor Kang at hindi nakinig sa anumang paalala. Talaga. Umiling si Polong. Dahil sinabi iyon ng kanyang lolo, wala siyang ibang magagawa kundi ilagay sa kanyang isipan ang ideyang iyon. 534. Phew!
Si Terence ay humiga ng nakulat na agila sa kama ng hotel at nagpakawala ng mahabang hininga. Noong una, naisip niya na maaari siyang pumunta sa House York nang may kapayapaan ng isip. Ngunit sa katunayan, si Terence ay nagsisikap na manatiling kalmado sa sandaling ito. Ngayon na siya ay nag-iisa, ang kanyang ulo ay napuno ng isang malaanghel na mukha at isang malungkot na pares ng mga mata. Ning, kamusta? Si Terence ay tumatawa sa sarili habang umiiling. Dati na ang lahat. Bakit parang nagigilty pa siya? Iniwan ba talaga siya nito dahil hindi siya bagay na maging manliligaw niya? O hindi niya kayang bigyan siya ng magandang buhay? Marahil ay hindi niya nais na matali ng kasal at pamilya noong bata pa siya. O natuklasan niya ang sikreto ni Ning kaya pinili niyang tumakas. Hindi sigurado si Terence. Hindi niya rin maipaliwanag. Ang kanyang dati at kasalukuyang mga sarili ay ganap na naiiba. Noon, madalas siyang kinakabahan. Ngayon, siya ay walang pakialam. Bumangon si Terence sa kama, pumunta sa banyo, at binuksan ang shower. Refreshed ang pakiramdam niya habang naliligo. Dahan-dahan niyang inactivate ang Art of Dragon Mastery, Middle Phase Golden Class. Terence curved his lips into a smile. Naka-recover siya sa Middle Phase Golden Class sa loob lang ng isang gabi. Ang bilis ay medyo nakakabaliw. Ngunit hindi ito isang bagay na dapat ikasaya. Ang mas malapit sa kanyang dating lakas, mas mabagal ang pagbawi. Sa katunayan, nakabawi siya sa Middle Phase Golden Class bago maghating gabi. Walang anumang pag-unlad sa buong gabi. Pagkatapos maligo, pinatuyo ni Terence ang kanyang buhok at sumulyap sa kanyang telepono. May nakita siyang 2 missed calls. Naisip niya na sila ay dapat na mula Josephine, ngunit hindi. Ang isa ay mula sa Trixie, ang isa ay mula sa Jacob. Tinawag ni Terence si Jacob at agad itong kinuha. Boss, bakit hindi mo sinagot ang phone ko ngayon lang? Nag-shower ako, anong meron? Tanong ni Terence. Boss, nag-away ba kayo ni Josephine? Tanong ni Jacob. Hindi, bakit? Nagkibit balikat si Terence. Hindi naman itinuring na away, di ba? Nagpiyansa lang siya. Si Josephine ay hindi masyadong maliit, di ba? Kaninang umaga sa paaralan, nakita ko na ang mga mata ni Josephine ay namumula, na parang umiiyak siya buong gabi. Sabi ni Jacob. O baka may mali sa pamilya niya. Ang pamilya niya. Nagulat si Terence. Naisip niya na mas malamang ang posibilidad na ito. Baka magkagulo na naman ang pamilya niya, hindi niya alam ang mga numero ng telepono ng mga magulang niya, at hindi niya alam kung paano niya ito dapat kontakan. Pinatay din ng babae ang kanyang telepono, at siya ay nag-aalala na may sakit. Tanungin mo siya bukas para sa akin, o maaari mong tanungin si Willa, iyon ang dapat gawin. Tawagan mo ako pagkatapos. Naisip ni Terence na nakakapasok pa rin si Josephine sa klase kaya hindi dapat maging malaking bagay ang isyu ng pamilya. Ngunit gayunpaman, si Josephine ay umiiyak sa buong gabi ito ay nagpalungkot ng kaunti kay Terence. Hindi siya masyadong mahusay sa pagpapahayag ng kanyang sariling damdamin siya ay sinanay upang makumplito ang misyon at ang kanyang mga miyembro lamang ng pamilya ay ang kanyang matandang lalaki at ang kanyang amo ngunit pareho silang mahigit sa kanya. Sige, tatanungin ko si Willa. Mayroon akong number niya, sabi ni Jacob. Pagkatapos bitiin, tinawagan niya si Trixie. Anong gusto mo? Malaki ang naitulong ko sa iyo ngayon, hindi mo ba naisip na dapat mo akong pasalamatan ngayon? Humajejek si Trixie. Hindi ako libre, busy ako. Mag-usap tayo mamaya. Naghihintay pa rin si Terence ng tawag ni Jacob kaya wala siyang oras para kay Trixie. Hoy! Anong ibig mong sabihin? Itatabi mo ba ako pagkatapos mo akong gamitin? Inakusahan si Trixie. Tapos na gumamit. Itapon sa isang tabi. Pinagpawisan si Terence. Hindi ba medyo insensitive ang mga salitang ito? Ano ang ibig niyang sabihin na itabi pagkatapos gamitin? As if naman may ginawa talaga ito sa kanya. Paano mo ako gustong magpasalamat? Pinilit ni Terence ang sarili na magtanong. Kumuha tayo ng masarap, isang handaan. Sabi ni Trixie. Hindi ko kayang bumili ng seafood. Okay ka lang ba sa beef noodles? Sabi ni Terence. Oh, sure.
Walang pakialam si Trixie habang tumango siya. Hindi mahalaga ang kinakain natin. Ang punto ay kung sino ang kasama kong kumakain. Natahimik si Terence at ibinaba ang tawag. Siguradong baliw si Trixie, umaamin at nanliligaw araw-araw. Hindi naniniwala si Terence na mahuhulog siya sa kanya pagkatapos bigyan siya ng ilang parusa. O baka masokista ang baeng ito. Tumawag si Jacob pagkaraan ng ilang sandali. Boss, naghiwalay ba kayo ni Josephine? Sinabi ni Willa na isa kang bastardo at ayaw mo na sa kanya. Nanlamig si Terence. Ayoko ng Josephine. Kailan pa? Hindi mo alam. Nagulat din si Jacob. Nasa Iron Lake ako sa buong oras na ito, paano ko malalaman? Ngumiti ng pilit si Terence. Nagsisinungaling ba si Willa sa iyo? I don't know, who knows? Nang tawagan ko siya, sinimulan niya akong sigawan at sinabihan akong sabihin ito sa iyo. Sinabi niya na walang pakialam si Josephine na kasama ka rin. Kung ayaw mo kay Josephine, maraming tao ang pumipila para sa kanya. Si Jacob ay kinurot. Siya ay tumawag sa kanya para sa wala. Tanungin ko si Jarlene bukas. Sige, tanungin mo ako bukas. Kumunat ang noo ni Terence. Nagkaroon ba ng hindi pagkakaunawaan? Si Josephine ay hindi masyadong maliit, tama. Pinatayo niya siya minsan at naisip niya na ayaw na niya. Ilang segundo pagkatapos niyang ibaba ang tawag, muling tumawag si Trixie. Terence, bakit hindi mo sinundo? Ganyan mo ba dapat tretuhin ang isang magandang babae? Talagang nasaktan si Trixie. Ano ito? Bakit hindi maganda ang pakikitungo ni Terence sa kanya? Kahapon lang. Bakit siya umasta na parang pinipilit siya? Parang sabik na sabik siyang maghapunan kasama si Terence. Bumalik na ba si Theophane? Hindi yun masyadong pinansin ni Terence dahil hindi naman ito matatapos, kaya iniba niya ang usapan tulad ng laging ginagawa ni Yasi. Hindi, bakit? Ganyan ka ba kasabik na makilala ang iyong biyenan? Biro ni Trixie. Walang pagpipilian si Terence kundi ang humanga sa kanyang kakayahan. Sa isang linya lang ay naibalik niya ito sa nakaraang paksa. Ang babaeng ito ay kapantay ni Yasi. Ang isa ay isang lobo na nakasuot ng tupa, ang isa naman ay mabilis sa kakaibang paraan. Sige. Tawagan mo ako kapag nakabalik na si Uncle Fane, matutulog na ako ngayon, sabi ni Terence at ibababa na sana ang tawag. Hoy, teka, kailan mo ako treat ng beef noodles? Gusto ko ng extra large bowl. Nagmamadaling sabi ni Trixie. Maghintay hanggang sa malaya ako. Hindi nakuha ni Terence si Trixie. Isang beef noodle bowl, talaga. 535. Hindi mo na maibabalik ang iyong salita. Nagbabala si Trixie. Ayoko. Medyo inis si Terence. Sige, hahayaan na kita this time. Ibinaba ni Trixie ang tawag na nasisiyahan. Pinisil niya ang kanyang kamao at sinabing, oo. Ipapagamot kita sa akin ng beef noodle sa paaralan at asar kay Josephine. Sa downtown Starfield nakatayo ang Starlight Hotel. Sa isa sa mga mararangyang VIP room, si Coldy ay matamang nakatayo sa tabi ng isang binata at nagbubuhos ng alak sa kanyang baso. Tinanong niya, Master Bing, mayroon bang bagong order mula sa boss? Naku, walang binanggit ang tatay ko. Sundan mo lang ako. Casual na ikinaway ni Joe Irving ang kanyang kamay dahil hindi man lang niya inisip na big shot si Coldy, ang underworld boss ng Starfield, na hindi nirerespeto siya. Ngunit hindi nag-alala si Coldy tungkol dito. Alam niya ang kanyang lugar. Sa mata ng kanyang amo, siya ay isang aso lamang at si Irving ay ang kanyang anak sa labas, isang young master, kaya walang masamang kumita ng pabor sa kanya. Ito ay para sa kanyang sariling kapakanan pagkatapos ng lahat. Natural. Nakikinig ako sa mga utos mo. Magalang na sabi ni Coldy. Kumusta ang kumpanya ng real estate? Nabalitaan ko na ang real estate ay maaaring kumita ng malaki. Ikaw ba ang nagtayo ng kumpanya? Walang hiyang tanong ni Irving. Naitatag na ito, handa na ang lahat ng dokumentasyon, at ipinaalam ko kay Gerald. Dapat ay narito na siya sa lalong madaling panahon, sabi ni Coldy.
Ang tanging natitira ay para sa iyo na mag-isip ng isang pangalan para sa kumpanya. Gerald. Hindi siya naging CEO ng Pablo Industries. Pamilyar si Irving sa pangalan ni Gerald. Natalo siya kay Pablo, ang matandang Zorro, at pinalis sa kumpanya. Dagdag pa ni Coldy, pero ayos lang. Gerald, kailangan niyang gumamit ng sarili niyang pera para itatag ang kumpanya para sa iyo. Naku, hindi siya tanga. Masayang tumango si Irving. Dahil siya ang gumagamit ng lahat ng pera, bibigyan ko siya ng 20% share. Gawin siyang general manager at tulungan niya akong patakbuhin ang kumpanya. Kung alam ito ni Gerald, tiyak na magpapasalamat siya sa iyo at gagawin niya ang lahat para sa iyo. Sabi ni Coldy, nagbootleg pa. Tapos may kumatok sa pinto. Sino ito? Tanong ni Coldy. Ako ito, Gerald, sabi ni Gerald mula sa labas. Pumasok ka na, sabi ni Coldy. Pagpasok ni Gerald, nakita niya si Coldy na magalang na nakatayo sa tabi ng isang binata. Nagulat siya ngunit agad ding nakabawi. Ito ay dapat ang maalamat na Master Bing. Kaya mabilis siyang nambobola, Master Bing, Brother Coldy. Ikaw si Gerald. Umupo ka, sabihin mo sa akin ang tungkol sa kumpanya. Tumango si Master Bing at itinuro ang upuan sa tapat niya. Salamat, Master Bing. Dumudugo ang puso ni Gerald dahil sa perang nawala pero wala siyang choice. Malas niya. Nabigo siyang maging CEO ng Pablo Industries, pinaalis sa kumpanya, at kinailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang ari-arian para itatag ang kumpanyang ito para sa ibang tao. Pagkatapos umalis sa silid na ito, siya ay magiging walang pera, walang ari-arian, at walang trabaho. Coldy, ulitin mo ang mga sinabi ko kanina. Sabihin mo sa kanya, hayaan mo siyang matahimik. Tanong ni Irving. Tumango si Coldy at sinabing, matandang Jean, si Master Bing ay isang mabuting amo. Bukas palad niyang pakikitunguhan ang mga tapat sa kanya. Oo. Sagot ni Gerald, pero sa loob-loob niya ay mapait siyang ngumiti. Para sa iyo lang yan, hindi ka tatrituhan ng masama. Ninakawan mo ako ng kumpanya ko at niregalo mo sa kanya, syempre gagantimpalaan kanya. Paano naman ako? Wala akong anuman pagkatapos ibigay ang kumpanya sa inyo. Sabi ni Master Bing, dahil ikaw ang nagpopondo sa kumpanya, bibigyan kanya ng 20% share at tatanggapin ka bilang general manager ng kumpanyang ito, sa ilalim ng utos ni Master Bing. May tutol ka ba? Tanong ni Coldy. Nagulat si Gerald. Nakakuha ba siya ng share? Kahit maging general manager. Magandang balita iyon. Nakita niyang medyo nakakatawa ito. Siya ang nagpopondo sa kumpanya at kapalit nito ay maliit na porsyento lang ng shares ang nakuha niya. Pero wala siyang choice. Ito ang kanyang pinakamahusay na conclusion para sa kanyang sitwasyon. Hindi inaasahan ni Gerald na iaalok pa ito ni Master Bing sa kanya. Laking gulat niya. At saka, pinalayas siya sa kabilang kumpanya ni Pablo. Wala na siyang paraan para makabalik sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Wala siyang pondo at may sama ng loob sa mga dati niyang kliyente. Ngunit ngayon ay binibigyan siya ni Joe Irving ng pagkakataon. Nagulat talaga siya. Si Irving ay isang napakalakas na big shot, kaya ang pagtatrabaho sa ilalim niya ay tiyak na isang benepisyo, at ang kumpanya ay tiyak na ongat sa lahat. Hindi bababa sa Coldy ang kanyang kasosyo ngayon, nagtutulungan sa ilalim ng Irving. Kaya ang kanyang katayuan sa lipunan ay umunlad din. Nanumpa siya sa sarili niya na maghihiganti siya kay Pablo balang araw. Master Bing. Masyadong mapagbigay ang pakikitungo mo sa akin. Ako, si Gerald Jean, ay hindi magaling sa mga salita, ngunit sisikapin ko ang aking makakaya upang makagawa ng isang mahusay na trabaho at hindi ka bibiguin. Ibibigay ko pa nga ang aking buhay. Naikuyom ni Gerald ang kanyang mga kamao. Naramdaman niyang muli siyang nabuhay at umaasa. Walang problema, pero huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Gusto mong gamitin ang kapangyarihan ko para makaganti kay Pablo, di ba? Sabi ni Irving. Master Bing, hindi ko sinasadya. Nagulat si Gerald. Akala niya ay wastrel lang si Master Bing, pero hindi niya inaasahan na ganoon pala siya ka-sensitive.
Alam ni Irving kung ano ang binabalak niya sa isang sulyap. Dapat alam mo iyon ng higit kanino. Napakagatlabi si Irving. Pero okay lang, I like how you do things. The more aggressive you are, the better. Gusto ko ring makita kung paano mo ginagamit ang kapangyarihan ko para tapusin ang kaaway mo. Pero higit sa lahat, gusto ko ang loyalty mo. Kung ipapangako mo ang sarili mo sa akin, tutuparin ko lahat ng gusto mo. Oo, Master Bing. Makakaasa ka, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Inilabas ni Gerald ang kanyang mga ngipin at sinabi, Master Bing, aso mo na ako. Kakagatin ko ang sino mang gusto mo. Bagamat pinapahiya niya ang kanyang sarili, naunawaan ni Gerald na mahirap makahanap ng ganoong malaking shot sa buong buhay niya, kaya isakripisyo niya ang kanyang pride para kay Irving. Tumanggaw si Irving, natuwa, at sinabing, oo naman, dahil lalaki ka na ngayon, kumain at uminom tayo. Mapag-uusapan natin ang kinabukasan ng kumpanya. Okay. Medyo defensive pa si Gerald. Hindi niya alam kung sincero ba si Irving o sinusubukan lang siya, kaya hindi siya nagbigay ng tiyak na tugon kahit hindi pa. 536. Hindi mo kailangang mag-alala. Akala ko ba gusto mong guluhin ang Pablo Industries? Napangiti si Irving nang walang pakialam. Actually, gusto ko rin siyang guluhin. Ha! Napakurap si Gerald. Hindi niya naintindihan. Anak ni Pablo, siya ay isang kagandahan. Matagal ko nang gustong makipagkulitin sa kanya, ngunit wala akong pagkakataon na gawin iyon dahil laging nandyan si Pablo. Hindi naging madali para sa akin na kumilos. Napangiti si Irving. Kung maaari mong guluhin ang kanyang kumpanya, wala akong pakialam sa kanyang babae. Oh, okay. Master Bing, makasigurado ka. Sa ilalim ng iyong pamumuno, susuyuin ko siya maya-maya. Saad ni Gerald. Nakahinga siya ng maluwag at napahawak sa dibdib niya. Sige, moving on. Sabihin mo sa akin, paano kikita ang kumpanya ng real estate natin? Hindi kailangan ni Irving ng pera, ngunit gusto niyang makamit ang isang bagay mula sa kumpanya kahit na pinamamahalaan niya ang kumpanya para masaya. Bagamat siya ay isang anak sa labas, nais ni Irving na makilala siya, na kilalanin ng kanyang mga ninuno. Sa kasalukuyan, ang pinakamaganda at pinakapinakinabang lugar ay ang mga slums. Kung makakakuha tayo ng autoridad na muling itayo ang mga slums, ang kumpanya natin ay sisikat sa lalong madaling panahon, sabi ni Gerald. Napag-usapan na namin ito ni Coldy dati. Oh. Kung ang mga bagay ay kasing ganda ng iyong inilarawan, ang mga namumuhunan sa real estate ay dapat na pinag-aawayan ito, hindi ba? Si Irving ay hindi tanga. Alam niyang may mali. Mga nanggugulo. Napakaraming nanggugulo. Paliwanag ni Gerald. Nais ng Pablo Industries na mamuhunan sa lugar na iyon, ngunit ang mga tao sa mga slum ay nagsimulang maggrupo at humingi ng mataas na kickback na umalis. Hindi ito katumbas ng halaga. Bukod pa rito, si Pablo ay isang matigas ang ulo. Tumanggi siyang bawasan ang halaga ng mga materyales, kaya walang tubo sa pamumuhunan, kaya sumuko siya. Ito ay pareho para sa ibang mga namumuhunan sa real estate. Oh. Kung gayon, ano ang iniisip mo na maaari tayong kumita? Tanong ni Irving. Narito si Brother Coldy. Madali niyang hawakan ang mga nanggugulo, hindi ba? Magagamit niya ang kanyang mga alipin para takutin sila. Isang nakatagilid na ngiti ang ibinigay ni Gerald. Maaari pa tayong kumita ng pera mula sa halaga ng mga materyales. Ang mga bahay ay hindi kailangang maging magandang kalidad. Ang kita hanggat maaari ay ang ating prioridad. Walang reklamo ang pinahihintulutan. Kailangan nating tiyakin na ito ay kalidad. Nabalitaan ko na ang ating bansa ay naglabas kamakailan ng isang bagong regulasyon, ang kontratista ay may buong pananagutan sa bahay na kanilang itinayo habang buhay. Magdadala ito ng mga epekto kung hindi natin ito hahawakan ng maayos, sabi ni Irving na kaway-kaway, ngunit maaari nating baliwalain ang mga nanggugulo. Kumita tayo sa kanila. Sige. Napagtanto ni Gerald na si Master Bing ay hindi tanga. Iba ang kanyang pag-iisip. Alam niya kung ano ang kaya at hindi niya kaya.
Kung may oras ka sa mga araw na ito, sabay nating tuklasin ang mga barong-barong, sabi ni Irving. Kunin ang permit sa lalong madaling panahon. Madali lang yan, handa na ang lugar na yan para i-rebuild. Kaya lang walang kumukuha ng trabahong yan. Bukas ko na lang tatapusin ang dokumentasyon, sabi ni Gerald. Tama, Master Bing, ano sa tingin mo ang dapat na pangalan ng kumpanya? Pangalan, ha? Tawagin mo na lang itong Irving Real Estate, sabi ni Irving. Masarap ang pakiramdam ni Leandro nitong nakaraang 2 araw. Pakiramdam niya ay nagsisimula ng magbago ang kanyang swerte. Ang pinakakinasusuklaman na tao sa kanyang buhay, si Terence, ay absent ng ilang araw sa paaralan. Maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang plano ng maayos nang wala si Terence. Stanley, handa ka na ba? Tanong ni Leandro. Leandro bro, ligtas na pumasok ang kuweba. Natatawang sabi ni Stanley. Naglagay ako ng security door sa kuweba. Kahit na gustong tumakbo ni Cheryl, hinding-hindi siya makakatakas. Hindi masama. Ang iyong ideya ay malikhain, mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga kidnapper. Ipinanganak ka upang maging isang kriminal. Natuwa si Leandro. Hehe, ikaw naman ang boss ko. Paano pa ako makakaisip ng magandang ideya? Binalak nilang kidnapin si Cheryl, at natakot siyang tumakas si Cheryl o maksident. Mahirap sabihin sa ligaw. Baka may halimaw na gumagala, kung tutuusin. Kaya ginamit ni Turner Go ang kanyang pagkamalikhain at naisip ang maglagay ng pinto ng seguridad. Walang makakapagbukas nito nang walang susi. May mga kakainin at gagawin ba sa loob? Tanong ni Leandro. Siyempre, handa na ang lahat. Tumanggo si Stanley. Ikaw na ang bahala ngayon, Leandro bro, kung paano mo gustong linlangin si Cheryl doon. Panoorin mo ako. May naiisip na akong plano. Ibinugan ni Leandro ang kanyang dibdib at sinabing, kilala ko si Cheryl, kaya ko ang sarili ko. Bago ang sesyon ng pag-aaral sa gabi, sumilip si Leandro kina Cheryl at Yasi at bumulong, Cheryl, may importante akong itatanong sa iyo. Tumangala si Cheryl at nakita si Leandro at nakasimangot. Sabi ko wag mo akong tawaging Cheryl, pwede mo akong tawaging Cheryl sis o ang buong pangalan ko. Ganun ba talaga kalala ang memory mo? Oo, Cheryl sis. Sa palagay ko ay kailangang kumain si Lil Leandro ng ilang gamot sa utak para sa kanyang kulang sa pag-unlad ng utak. Tumanggo si Yasi. Hindi naman nagalit si Leandro. Sa katunayan, seryoso niyang sinabi, okay, I'll call you Cheryl then. I have something serious to talk about. I don't mind how I address you. Ano ito? Inis na tanong ni Cheryl. Bibili sana siya ng merienda kasama si Yasi ngunit pinigilan siya ni Leandro. Yasi, pwede mo ba kaming bigyan ng privacy? Maingat na tiningnan ni Leandro si Yasi. Oh, nagulat si Yasi. Hindi siya hiniling ni Leandro na umalis pagdating sa paghabol kay Cheryl. Hihilingin pa nga niya itong tulungan. Ano ang mali sa lalaking ito ngayon? Medyo pribado ang bagay ngayon, tungkol kay Cheryl, kaya, mataktikang sabi ni Leandro. Spit it out, Leandro. Kung walang importanteng bagay, bibili ako ng gamit kasama si Yasi. Naubos ang pasensya ni Cheryl. Si Yasi ang matalik kong kaibigan, wala akong itinatago sa kanya. Okay. Sasabihin ko sa iyo. Hindi talaga gustong isali ni Leandro si Yasi dito dahil natatakot siya sa kalikasan ng background ni Yasi. May sasabihin ka ba? Pinandilatan ni Cheryl si Leandro. Oo, Cheryl, ikaw lang ang nag-iisang anak, di ba? Maingat na tanong ni Leandro. Nag-iisang anak. Napakurap si Cheryl. Anong ibig mong sabihin? Sa madaling salita, isa lang ang anak ni Uncle Charlton. Mabilis na paliwanag ni Leandro. Hindi ba't kalokohan yan? Anong gusto mong sabihin? Naisip ni Cheryl na sinusubukan ni Leandro na mag-aksaya ng kanyang oras. 537. Oh, Cheryl sis, alam ko na. Sumingit si Yasi. Nabigo si Lil Leandro na habulin ka, kaya binago niya ang kanyang target sa kapatid mo, ako.
Natigilan si Cheryl. Ito ba talaga ang ideya ni Leandro? Itinaas niya ang kanyang kahina-hinalang tingin kay Leandro. Nablangko si Leandro. Hindi niya inasahan na ganito kahusay si Yasi at nag-iisip ng napakalakas na dahilan. Hindi ko sinasadya yon. Umubo si Leandro. Oh, nalaman ba niya na si Shield Bro ay anak sa labas ni Uncle Charlton? Curious na tanong ni Yasi. Yasi, huwag kang magsalita ng ganyan. Sumikip ang puso ni Cheryl sa binanggit at sinaman siya ng tingin. Paano niya ito ipapaalam kay Leandro? Inilabas ni Yasi ang kanyang dila. Nagbibiro lang ako. Shield Bro. Sino yun? Natarante si Leandro. Wala lang, sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Tumanggi si Cheryl na magpaliwanag. Leandro ay nagpasya na huwag pansinin ang Shield Bro at tumuon sa kanyang plano. Sabi niya, ibig kong sabihin, Cheryl, mayroon ka bang mga kapatid na babae? Mga ate. Napakurap si Cheryl. Anong mga ate? Kapatid ko si Yasi. Hindi ko pinag-uusapan ng kapatid na ito, ang ibig kong sabihin, si Tio Charlton ba ay may isa pang anak na babae? Maingat na tanong ni Leandro. Isa pang anak. Leandro, ano ang gusto mong sabihin? Iluwa mo na lang, ha? Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang? Medyo nagalit si Cheryl. Anong meron sa lalaking ito? Ipinahihiwatig ba niya na ang tatay ko ay may anak na bastos? Cheryl, my bad. I think I saw wrong. It's nothing, really nothing. Kinawayan ni Leandro ang kanyang kamay at aayos na sana. Paano nagkaroon ng babaeng kamukha niya? Dagdag niya bago umalis. Noong una, hindi interesado si Cheryl sa gustong sabihin ni Leandro. Kung gusto niyang umalis, hindi siya nito pipigilan ngunit hindi pagkatapos pakinggan ang mga huling salita nito. Nagulat siya at napasigaw, anong sabi mo, Leandro? May kamukha ko. Oo, nagpunta kami ng tatay ko sa Mount Daungan Resort kahapon ng gabi at may nakita akong kamukha mo, ang kambal mo. Akala ko ikaw yon at sinigawan kita. Matagumpay na nakuha ni Leandro ang atensyon ni Cheryl. Masarap ang pakiramdam niya at nagpatuloy, tumingin sa akin ang babaeng iyon saglit at pagkatapos ay tumakbo palayo. Ano? Kamukha ko ba talaga siya? Lalong bumilis ang paghinga ni Cheryl habang nakatitig kay Leandro. Oo, ngunit nang lumingon siya, nakita kong mas matanda siya sa iyo ng kaunti. Umiling si Leandro. Akala ko kapatid mo siya, bakit pa siya lilinggan kapag sinabi ko ang pangalan mo? So, may sinabi ba siya? Nag-aalalang tanong ni Cheryl. Wala siyang sinabi. Pagkatapos niyang sumulyap sa akin, tumakbo siya palayo. Umiling si Leandro. Na-curious ako, kaya sinundan ko siya pero pagkaraan ng ilang oras, nawala sa paningin ko. Natigilan si Cheryl. Hindi niya alam kung saan siya titingin habang nakatayo siya sa kanyang mesa, nag-iisip. Nanay. Dapat ang nanay ko. Narinig ni Cheryl ang isang boses na tumatawag sa kanyang ulo. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Sa mundong ito, imposible para sa isang tao na kamukha niya. Nanay ko siguro ang babaeng iyon. Nakita ni Cheryl ang album ng kanyang ina, at kamukha niya si Cheryl noong bata pa siya. Hindi niya nakuha ang kanyang hitsura mula sa mga jean ni Pablo, ngunit mula sa maselang figure ng kanyang ina. Kaya nang banggitin ito ni Leandro, ang una niyang naisip ay ang kanyang ina. Sa paghusga sa ekspresyon ni Cheryl, alam ni Leandro na ang kanyang pamamaraan ay isang malaking tagumpay. 3 buong taon na niyang hinahabol si Cheryl. Paanong hindi niya alam ang mga detalye ng pamilya nito? Alam niyang nagtalo si Pablo Charlton at ang kanyang asawa noong bata pa si Cheryl at iniwan ng kanyang ina ang pamilya. Kahit na matapos ang maraming taon na ito, walang balita. Hindi na kailangang sabihin, labis na na-miss ni Cheryl ang kanyang ina, at nalaman ni Leandro ang kahinaang ito sa kanyang 3 taong karanasan sa paghabol kay Cheryl. Ang paglipat ng hakbang-hakbang, pag-akit sa kanya na pumasok sa kanyang bitag, siya ay nasa kalagitnaan ng tagumpay. Dahil wala kang kapatid na babae, kung gayon marahil ito ay aking pagkakamali. Di bale, kalimutan mo na lang iyon.
Umiling si Leandro, dahan-dahang lumayo habang tahimik na nagbibilang. 1, 2, 3. Sandali. Gaya ng inaasahan, narinig ni Leandro ang pagsigaw ni Cheryl. Napangisi si Leandro. Hindi ako naniniwalang hindi ka mahuhulog sa bitag ko. Ano iyon, Cheryl? Lumingon sa likod si Leandro, ng bobola. Binibigyan mo ba ako ng pangalawang pagkakataon para habulin ka? Tumigil ka sa pagbibiro. Kumunat ang noo ni Cheryl. Kung hindi ka titigil sa pagbibiro, hindi na kita kakausapin. Hindi, pakiusap, hindi, sasabihin ko sa iyo, Cheryl, ano ang gusto mong itanong? Sinadya yun ni Leandro para hindi maghinala si Cheryl at maisip na wala siyang pakialam sa dalaga at kung paano ito hahabulin. Tinatanong kita, may nakita ka bang babae na kamukha ko sa Mount Daungan? Tanong ni Cheryl. Oo, ngunit mas matanda kaysa sa iyo, ngunit syempre, hindi ako magiging interesado. Kumpiyansa na sinabi ni Leandro, huwag kang mag-alala, Cheryl, hindi ka mapapalitan sa akin. Kahit nakamukha mo siya, hindi ko mababago ang pagmamahal ko sa iyo. Walang nagtanong. Inis si Cheryl. Leandro, tumigil ka sa kalokohan mo. Tinatanong kita, saan mo siya nakita? Saan? Hindi ako sigurado, napakalaki ng bundok. Kahit ako mismo ang pumunta, baka hindi ko mahanap ang lugar na iyon, mahirap ipaliwanag. Napakamot ng ulo si Leandro. Dalhin mo ako doon. Nawalan ng katinoan si Cheryl. Gusto niyang makita ang kanyang ina sa loob ng maraming taon. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam sa paaralan o sa katotohanan ng mga salita ni Leandro. Isa lang ang nasa isip niya, ang mahanap ang kanyang ina sa lalong madaling panahon. Ngayon. Medyo gabi na alam mo, at hindi pa tapos ang school. Nagpakita ng kaguluhan si Leandro at sinabing, kumuha tayo ng pagkain bago pumunta doon, okay? Leandro, ginagamit mo ba itong dahilan para makalapit sa akin? Ayokong kumain ngayon. Dinala mo ba ako o hindi? Si Cheryl ay ganap na nawala. Akala lang niya ay ginagamit ni Leandro ang pagkakataong ito para makalapit sa kanya, ngunit hindi niya alam na lahat pala ng iyon ay kasinungalingan na nilikha ni Leandro. 538. Oh, dahil nagsalita ka na, I guess I have no choice. Nagkunwaring bigo si Leandro. Kailangan niyang kumilos ng ganito para hindi maghinala si Cheryl. Pero na. Nagmamadaling sabi ni Cheryl. Natatakot siya na baka umalis ang kanyang ina sa lugar kung patuloy silang mag-aaksaya ng oras. Sa lahat ng mga taon na ito, nais niyang makilala ang kanyang ina, iniisip ang kanyang ina sa lahat ng oras, ngunit hindi siya nagsalita. Pinili niyang pagtibayin ito nang hindi ipakita sa ibabaw ngunit miss na miss niya ang kanyang ina. Gayunpaman, siya ay isang 19 na taong gulang na batang babae, kaya maaari siyang magpanggap na mature kung minsan at kumilos bilang isang malaking kapatid sa harap ni Yasi, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang pagnanais na makipagkita sa kanyang ina. Dapat ba niyang sabihin sa kanyang ama? Umiling si Cheryl. Wala man lang binanggit ang kanyang ama tungkol sa kanyang ina nitong mga taon. Tila matagal na niya itong kinalimutan at itinoon ang buong atensyon sa kumpanya, na ikinadismaya ni Cheryl, ngunit wala siyang magawa. Minahal niya ang kanyang ama gaya ng kanyang ina. Hindi niya alam kung bakit nagtalo ang kanyang ama at ina, at hindi niya alam kung bakit siya iniwan ng kanyang ina sa loob ng maraming taon, ngunit binalak ni Cheryl na subaybayan muna ang kanyang ina at hikayatin ang kanyang ama mamaya. Baka surprise din sa kanya. Matapos itong pag-isipan, nagpasya si Cheryl na makipagkita muna sa kanyang ina ng pribado. Buong tiwala siya kay Leandro at napagpasyahan niya na ang isang tao ay ang kanyang ina. Okay. Tumango si Leandro at sumigaw kay Stanley, Stanley, halika rito. Ano ba, Leandro bro? Naguguluhan si Stanley. Hindi may kikaila na napakahusay ni Stanley sa pag-arte pagkatapos mag-practice ng maraming beses. Dalhin mo kami sa Mount Daungan, utos ni Leandro. Para saan? Nagulat si Stanley. Huwag ka nang magtanong. Sasama ka ba? Ayaw magpaliwanag ni Leandro. Oo, tara na. Tumigil sa pagtatanong si Stanley.
Walang nakitang kainahinala si Cheryl tungkol sa pagpapalabas ni Leandro kay Stanley. Siya ay aso ni Leandro, at ang paglabas ng aso ay karaniwan. Naglalakad sina Leandro at Stanley sa harap nina Cheryl at Yasi, pinangungunahan sila. Nakatakas silang apat sa paaralan sa pamamagitan ng pintuan. Cheryl, anong nangyari, bakit tayo pupunta sa Mount Daungan? At sino ang babaeng kamukha mo? Curious na tanong ni Yasi. Huwag kang mag-alala, sundin mo lang ako. Pinili ni Cheryl na huwag ipaliwanag ang mahabang kwento. Tsaka baka wala na yung mama niya. Oo, pero sa tingin ko, bilang mga babae, ang pagsunod kay Leandro sa ilang ay walang katotohanan. Dapat ba nating sabihin kay Cheryl bro? Sabi ni Yasi nang makitang pabagsak na ang gabing iyon. Aminin mo lang, gusto mong tawagan si Terence. Hindi mo na kailangang maghanap ng maraming dahilan. Walang pusong inilantad ni Cheryl si Yasi. Mismo na ba siya? Oo, akala ko na mismo siya, Cheryl. Napakurap si Yasi. So dapat ba tayong tumawag? Gawin mo ang gusto mo. Tumanggaw si Cheryl. Gayunpaman, napagtanto niyang luhikal ang pagkilos ni Yasi pagkatapos pag-isipan ito. Dapat nilang sabihin kay Terence. Ito ay ang ligaw, pagkatapos ng lahat. Paano kung may nangyari? Talagang nami-miss ni Yasi si Terence, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng emosyon ang kanyang nararamdaman. Maaaring hindi siya sanay na mamuhay ng hiwalay. Medyo mas malamig kapag wala siya sa bahay. Napakalungkot ng buhay ng babae na ito, palaging tinutulungan ng asawang maghatid ng mensahe. Kinuha ni Yasi ang kanyang phone at nagsimulang kausapin ang sarili. Anong sabi mo? Halos madapa si Cheryl sa sarili niyang mga paa. Anong asawa at babae? Ikaw ang asawa at ako ang babae. Hindi natakot si Yasi habang may ngiti sa labi ang sagot niya. Yasi, ang liit. Huwag mo akong ilabas ang dila mo. Sino ang asawa ni Terence? Pinandilatan ni Cheryl si Yasi. Oh. Talagang gusto ni Cheryl si Cheryl bro. Itinaas ni Yasi ang kanyang mga braso bilang pagdiriwang. Si Mrs. at concubine lang sinabi ko, hindi ko sinabing Cheryl bro. Ikaw. Parg. Nadismaya si Cheryl. Nahulog siya sa bitag ni Yasi. Hindi na sinabi ng dalaga kung kaninong asawa at babae. Ang biro ng asawa at babae ay itinakda nila noong bata pa sila, ngunit hindi nila natukoy kung sino ang magiging lalaki. Nahulog siya sa bitag. Niloko siya ni Yasi. Binigyan ni Cheryl si Yasi ng nakakamatay na titig. Ibuka mo ang iyong bibig. Yasi shook her head, grinang. Bakit? Naisip ni Cheryl, natuto na ba ng leksyon ang tandang babae? Alam niyang hihilahin ko ang dila niya. Hindi ako tanga. Kung ibinuka ko ang bibig ko, gagawin mo, tumili si Yasi. Hindi. Pare. Masakit. Sinamantala ni Cheryl ang pagkakataon at hinayla ang ibabang labi ni Yasi. Ang isang hanggal na babae ay magiging isang hanggal na babae magpakailanman. Guys like stupid and people girls. Hinawakan ni Yasi ang kanyang baba at bamulong, masyado kang makulit, Cheryl, walang magpapalayaw sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Cheryl. Binubuli mo ang babae, sinisira ang kapayapaan at pagkakasundo ng isang pamilya. Kung noong sinaunang panahon, isa kang hindi minamahal na reyna. Gusto mo pa ba ang iyong dila? Banta ni Cheryl. Pog. Tumigil si Yasi sa pagbibiro at tatawagan na sana si Terence, ngunit nakita niyang pumara si Stanley ng taxi kaya hindi siya makatawag ngayon. Cheryl, Yasi, alis na tayo. Kinawayan ni Leandro ang kanyang kamay sa mga babae matapos makitang nagpababa ng taxi si Stanley. Inihinto ni Stanley ang isang 7 upuan na Torrent taxi. Mas maliit sina Yasi at Cheryl, kaya pinili nilang umupo sa pinakalikod ng sasakyan. Walang pagpipilian si Leandro kundi umupo kasama si Stanley sa pangalawang hanay. Sa sobrang galit ni Leandro ay gusto niyang sipkain si Stanley. Anong ginagawa niya? Dapat ay pinahinto niya ang isang 5 upuan sa halip na isang 7 upuan.
Gusto niyang makasama si Cheryl sa backseat dahil 3 tao ang kailangang umupo sa likod na upuan at isa sa unahan sakay ng 5-seater na sasakyan pero kapot ang plano niya. Gayunpaman, si Cheryl ay nakaupo sa likuran niya kaya hindi siya nawala ng galit at kailangan niyang pigilan ang sarili. Habang nagmamaneho, nag-text si Yasi kay Terence, sinabi sa kanya na kasama sila Leandro at Stanley sa Mount Daungan. Natanggap ni Terence ang text sa simula ng pangalawang auction. Binasa niya ang text ngunit hindi nag-reply dahil si Yasi ay nagte-text sa kanya na may halong tono sa kanilang kinaroroonan at dahil din sa hindi niya magawang kumilos. 539. Huminto ang sasakyan sa paanan ng Mount Daungan. Ang daan sa unahan ay isang masungit na daanan ng bundok at hindi madaanan ng kotse kaya kinailangang huminto ang taxi dito. Guys, kailangan mong maglakad hanggang doon. Hindi na makakalakad pa ang sasakyan dahil ang iba ay hagdan. Paliwanag ng taxi driver dahil hindi niya alam na kanina pa pala nandito si Leandro. Alam ko. Binayaran ni Leandro ang driver. Napagkamalan siguro ng driver na pupunta sila sa weekend trip. Bumubuti na ang kalidad ng pamumuhay ngayon kaya hindi hinala ng driver ang mga high school na sumama paminsan-minsan. Iniwan niya sila kaagad pagkakuha niya ng pera. May resort ba dyan? Hindi pa nakakapunta dito si Cheryl. Hindi siya kailanman nagkaroon ng dahilan para pumunta sa isang resort kasama sila ni Yasi dahil magiging boring ito. Oo, nandito ako kasama ang tatay ko kahapon. Masayang sabi ni Leandro. Talagang sumama siya sa tatay niya kahapon at inimbitahan siya ni Coldy. Dumating din si Gerald at isang batang lalaki na tinatawag na Master Bing. Nagbigay ito kay Leandro ng maraming karagdagang kaalaman at ginawa siyang mas matapang. With his background, hesitant siyang kidnapin si Cheryl. Matagal nang inihanda ang plano sa kuwebo ngunit wala si Leandro ng mga bola at natakot kay Pablo. Ngunit pagkatapos ng kaganapan kahapon, nakilala ni Leandro sina Coldy at Master Bing. Si Master Bing ay may malakas na background. Maging si Coldy ay labis na gumagalang sa kanya, at ang kanyang ama ay nagtatrabaho para sa Coldy at Master Bing kaya naisip niya na si House Zong ay magiging mayaman. Kaya't hindi na makapaghintay si Leandro na simulan ang kanyang plano sa pagkidnap. Tumango si Cheryl. Hindi siya masyadong interesado sa resort. Iniisip niya ang kanyang ina all this time. Tara, Leandro, hanapin mo ang babaeng kamukha ko. Hindi ko masisiguro iyon. Sabi ni Leandro. Cheryl, kung mabaigo tayo, huwag mo akong sisihin. Tumigil ka na sa pagsasalita, ha? Bilasan mo. Naiinip na sabi ni Cheryl. Si Leandro ay tumatawa sa loob ngunit walang ipinakita. Bagamat dumidilim na, puno na ng tao ang paanan ng bundok dahil sa resort. Dahil dito, mas ligtas sina Cheryl at Yasi. Naturally, maraming tao ang sinadya na ito ay ligtas. Kung mag-isa lang siya, magdadalawang isip siyang sundan si Leandro. Maaaring masungit ang daan, ngunit hindi madulas at bata pa sila, kaya hindi sila nag-aksaya ng lakas. Nasa kalagitnaan na sila ng bundok, malapit sa resort. Cheryl, pagod ka na ba? Dapat ba tayong kumuha ng makakain sa resort? Tanong ni Leandro. Hindi ako nagugutom. Dalhin mo na lang ako doon. Walang ganang kumain si Cheryl bago nila mahanap ang kanyang ina. Okay, sige na. Walang ganang tumango si Leandro at nagpatuloy sa paglalakad. Kung umaga, mapupuno na ng tao ang ruta pero padilim ng padilim. Walang umaakyat. Dahil dito, hindi abala ang ruta at silang apat lang ang naglalakad. Nandito ang babaeng iyon. Nagsimulang maghinala si Cheryl. Nakilala man ni Leandro ang kanyang ina, ano ang ginagawa niya rito? Oo, sinundan ko siya dito mula sa resort. Akala ko ikaw yon. Tumango si Leandro. Ang ibig mo bang sabihin ay bakit siya nandito ng gabing-gabi? Ang tanong ni Leandro ay nagpawi sa pagdududa ni Cheryl. Hindi maikikaila na si Leandro ay hindi ganap na hanggal. Ang planong ito ay pinag-isipang mabuti. Hindi kumibo si Cheryl at sumunod kay Leandro. Matapos ang ilang daang metro, pinatay ni Leandro ang pangunahing kalsada.
Sa spur na ito, walang semento o hagdan. Isa lamang itong daanan ng dumi. Hindi napigilan ni Cheryl na magtanong bakit tayo nasa landas na ito. Paano ko malalaman? Kung hindi dahil sa hiling mo, hinding-hindi ako papayag. Sabi ni Leandro. Pumunta siya dito kahapon. Oo, sige na. Nagtiwala si Cheryl sa kanya dahil sa 3 taon na ito, walang masyadong ginawa si Leandro at palaging nakikinig sa kanya. Hindi nagtagal, itinuro ni Leandro ang isang kuwebang malapit at sinabing, sinundan ko siya hanggang dito pagkatapos ay nawala siya sa isang kisap mata. Kung hindi ako ganoon katapang, baka naisip ko na multo iyon. Pinandilatan siya ni Cheryl at naisip, ang iyong ina ang multo. Ngunit ayaw niyang masaktan si Leandro sa ngayon, kaya't tinanong niya, dito. Sa loob ng kuweba. Wala akong ideya, dapat ba tayong maghintay dito ng ilang sandali? Ayaw gumalaw ni Leandro kahit 1 pulgada. Hoy, bakit hindi ka pumunta sa kuweba at tingnan mo? Tanong ni Cheryl habang nakaturo sa kuweba. Ako, nag-alinlangan si Leandro. Baka may mga lobo sa loob. Ito ang vacation area, imposibleng may mga lobo, di ba? Kung meron, matatakot ang mga turista, di ba? Akala ni Cheryl ay natatakot si Leandro, ngunit ang pagpasok sa kuweba sa ganitong oras ay talagang nakakatakot. Okay. Tumango si Leandro. Stanley, sumama ka sa akin. Ako. Tinawag si Stanley, kaya nag-aatubili siyang sumunod kay Leandro. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos nilang muling magkita, ngumiti si Stanley. Leandro bro, lahat ng ito ay nangyayari ayon sa plano. Oo. Pareho silang babae, kung tutusin. Kahit na medyo matapang si Yasi, kapag patay ang mga ilaw, hindi siya lalapit. Tumango si Leandro. Handa na ba ang insenso? Magpakailanman. At ito ay remote controlled, ngunit ang dalawa sa kanila ay hindi sumusunod, kaya hindi ito kailangan, sabi ni Stanley. Kumuha siya ng stick ng gum sa kanyang bulsa at ibinigay kay Leandro. Leandro bro, nguyain mo ito. Gagawin itong hindi epektibo ang insenso. Tumango si Leandro at sinimulan itong nguyain. Pagkatapos nilang dalawa ay pumasok sa kuweba, pinaandar ni Stanley ang insenso. Pinapatakbo ito ng mga baterya, kaya hindi kailangan ng kuryente. 504 na po. Si Cheryl ay naiinip na naghihintay sa labas ng kuweba. Parehong matagal nang nasa loob sina Leandro at Stanley ngunit tumahimik. Yasi, masama ang pakiramdam ko. Kumunat ang noo ni Cheryl. Pakiramdam niya ay may mali ngunit hindi niya alam kung ano. Basta ang alam niya kakaiba ang ugali ni Leandro ngayon. Sa simula pa lang, kakaiba na ang pakiramdam ko. Cheryl, bakit mo ako dinala dito? Hindi naman talaga masaya. Napakamot sa ulo si Yasi at sumangot. Hindi mo iniisip na makipagtalik kay Leandro, tama ba? Tumahimik ka nga. Paanong nangyari iyon? Walang awa na sinaktan ni Cheryl si Yasi. Sa kanya. Iyan, mas gusto kong magpakamatay. Oh. Kung gayon sino ang gusto mong gawin? Tanong ni Yasi. Gusto ko ang ulo mo. Ayokong gawin. Muntik na namang mahulog si Cheryl sa bitag ni Yasi. Galit niyang sinabi, ano ang iniisip mo, Yasi? Gusto mo bang gawin ito? Curious lang ako, hindi ko gusto. Nalantad si Yasi ngunit hindi siya nahiya, mas curious kaysa sa kahit ano. Pagkatapos ay hintayin ang pagbabalik ni Terence, at maaari mong subukan kasama siya. Sabi ni Cheryl. Kumusta ka naman? Tanong ni Yasi. Ano naman sa akin? Hindi makahinga si Cheryl. Bakit ba laging binabanggit yon ng best friend niya? Dahil ba ito sa sobrang hormones ng pagdadalaga? Susubukan mo ba? Hindi pinansin ni Yasi ang galit ni Cheryl at nagpatuloy sa pagtatanong. Susubukan ko sa iyo. Nahihilo si Cheryl sa galit. On. I knew it. Cheryl, you love me. No wonder whenever I mention Shield bro, nagsaselos ka. So tomboy ka. Sabi ni Yasi habang naiintindihan siya. Pinili ni Cheryl na tumahimik.
Alam niyang nagbibiro lang si Yasi, at habang nagpapaliwanag siya, mas nadidismaya siya sa pakikipag-usap kay Yasi. Walang kwenta ang magpaliwanag. Pagkaraan ng ilang oras, naisip ni Stanley na ang kuweba ay puno ng sapat na insenso. Tumanggaw siya kay Leandro. Lumabas si Leandro sa kuweba at sumigaw, "Cheryl, napakalaking natuklasan namin, isang malaking natuklasan." Tumangala si Cheryl at huminga ng malalim para pigilan ang galit na dulot ni Yasi bago nagtanong, "Anong malaking natuklasan?" "Pumasok ka at makikita mo. May pinto sa loob ng kuweba." Sigaw ni Leandro. "Hindi ba kakaiba?" "Oh." Nagulat si Cheryl. Isang pinto sa kuweba. Hinailan niya si Yasi at naglakad patungo sa kuweba. Nang makarating sila sa pasukan ng kuweba, sinundan nila ang flashlight ni Leandro at nakakita sila ng pinto ng seguridad. Natigilan sila. May pinto talaga. Anong nangyayari? May nakatira ba dyan? Wala akong ideya. Kanina ko pa ito tinitingnan, ngunit wala akong ideya. Pagkatapos ay sinabi ni Leandro sa pag-aalala, "Tumigil tayo dito. Pinapalamig ako ng lugar na ito. Kumatok ka sa pinto." Hindi sumuko si Cheryl, lalo na nang makakita siya ng pinto. Ibig sabihin baka may nakatira sa loob. Akala ni Cheryl dito nagtatago ang nanay niya. Bagamat nakita niyang hindi ito kapanipaniwala, ang kanyang mga impulses ay nanalo sa kanyang loika. Ay, tumanggaw si Leandro. Dahil ito ay isang kahilingan mula sa isang kagandahan, gagawin ko ito. Hoy, kung may isang aksidente, huwag akong sisihin. Magkasama tayo dito. Putulin ang toro at ilipat. Si Cheryl ay naiinip, napakainip Leandro. Pero nakaramdam din siya ng pagkahilo. Hindi niya alam kung bakit. Leandro ang kumatok sa pinto habang si Cheryl ay nagsimulang mahimatay. Hindi niya napigil ang lumuwa ang talukap ng mata at pakiramdam niya ay malapit na siyang makatulog. Yasi, inaantok na ako. Ako rin, Cheryl. Gusto kong matulog. Nang matapos magsalita si Yasi, bumagsak siya sa dibdib ni Cheryl. Si Cheryl ay itinulak ni Yasi, at silang dalawa ay nahulog sa lupa na natutulog. Pagdiriwang ni Leandro sa kanyang isipan. Talagang gumana ang insenso, ngunit nataman siya ng husto. Paano kung nagising silang dalawa nang hindi pa sila dapat? Naghintay siya ng ilang sandali at nakita niyang pareho silang natutulog na parang patay. Leandro bro, ayos lang tayo. Sabi ng amo, matutulog sila ng insenso kahit 10 oras lang. Sabi ni Stanley. Mabuti, ilipat sila sa loob. Tinuro ni Leandro ang pinto. Buksan mo ang pinto. Okay. Kinuha ni Stanley ang susi at binuksan ang pinto. Nagmamadaling inilipat ng dalawa sina Cheryl at Yasi sa kwarto. Narinig nilang pareho na malakas ang insenso, ngunit hindi sila sanay, kaya dahan-dahan at maingat pa rin nilang inilipat ang mga ito sa silid, natatakot na baka magising sila sa mga galaw. Matapos silang ilipat sa loob, umiling si Leandro sa panghihinayang. Kung mahawakan ko lang si Cheryl, na ako. Ngunit wala sa kanya ang mga bola. Natatakot siya na gisingin niya si Cheryl at patayin ang kanyang plano. Oo, ipaubaya mo sa akin si Yasi. Mahal ko siya. Naglalaway si Stanley. Kung gusto mong mamatay, hawakan mo siya ngayon. Malamig na sabi ni Leandro. Kung hindi dahil sa walang pagpipilian, mas gugustuhin kung hindi kasama ang babaeng ito. Hindi natin siya dapat idamay. Nanginig si Stanley dahil sa takot, naalala ang maluwalhating kasaysayan na ginawa ng kapatid ni Yasi sa kanilang paaralan at mabilis na inalis ang kanyang pagnanasa pagkatapos ng paalala ni Leandro. Hehe, sinasabi ko lang. Tumawa ng mahina si Stanley. Alam niyang hindi siya dapat hawakan silang dalawa. Gusto niyang magkaroon ng school beauty bilang girlfriend pero parang hindi niya mahawakan ang dalawa. Si Josephine ay isa ring kagandahan sa paaralan, ngunit may isang master Terrence sa daan. Sinong maglalakas loob na hawakan siya? Lalo na ang bagong transfer student, si Trixie. Hindi rin niya ito mahawakan. Nagalit si Stanley. Siya ay nakatadhana na hindi magkaroon ng relasyon sa isang kagandahan ng paaralan sa buhay na ito. Kunin ang kanilang mga telepono.
Ipinasa ni Leandro ang kanilang mga telepono kay Stanley. Leandro bro, dapat mong itago ang mga ito sa iyong sarili, ayaw kong kunin sila. Naging maingat si Stanley matapos mapag-alitan. Natatakot siyang madala siya sa gulo na ito. Pookie. Leandro Herumph. Inilagay niya ang mga telepono sa kanyang mga bulsa at sinabing, "Tara na." Okay. Si Stanley ay hindi nasabik na manatili pa at sinundan si Leandro palabas ng kuweba. Phew! Lumabas si Leandro sa kuweba, nilock ang pinto ng seguridad, at nakahinga ng maluwag. Isa siyang gangster, isang tyrant ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na gumawa ng krimen tulad ng pagkidnap, at ang target ay walang mas mahusay kaysa kay Cheryl, isang babaeng may malakas na background. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.